Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon sa inyong mga panalangin na nakarating po kami na maayos dito po sa Isabela. Tayo pa rin po ay magkakaroon ng daily words of encouragement kahit late na po, para meron pa rin po tayong mapakinggan salita ng Diyos at prinsipyo niya, mga kapatid. Nais ko pong basahin ito pong John chapter 15 verse 5, isa lang verse na lang po. Sabi dito, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing. Yan po ang pamagat natin ngayong gabi. For without me, sabi ng Panginoong Jesucristo, ye can do nothing. Wala po tayong magagawa. So, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa pag-iingat sa maghapon hanggang sa oras na ito. Pagpalain niyo po ang aming pag-aaralan na iyong salita, na may matutunan pa rin po kaming prinsipyo, words of encouragement, upang meron po kaming maisabuhay sa aming Kristiyanong buhay. Kayo po ang maitaas, Panginoon. Ito po ang aking dalangin. Pagpalain niyo po lahat ng nakikinig, saan man sila naroroon, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so for without me, ye can do nothing. Sabi ng Panginoon po dito, inihilin tulad po ang pagbabasahin po natin from verse 1 hanggang po dito sa 5. Hinalin tulad po tayo na isang branch. So ang Panginoon ang vine, we are the branch. At pag nahiwalay po ang isang branch sa kanyang vine, sa puno, alam po natin ang mangyayari. Siyempre, mamamatay po yan. Madadry po yan hanggang sa mamatay. Ganon din po ang ating Kristiyanong buhay. Pag nahiwalay po tayo sa Panginoon, ay mamamatay po tayo sa ating pong fellowship natin sa Panginoon, at ganon na rin po yung will of God, mawawala po tayo doon. So kaya sabi ng Biblia, kinakailangan po na mag-abide tayo sa vine, sapagkat pag wala tayo sa vine at hiwalay po tayo, madadry po ang ating Christian life. Hindi po agad-agad namamatay po ang branch pag nahiwalay po sa puno. Yan muna ay nalalanta hanggang sa nadadry, hanggang sa namamatay po totally, mga kapatid. Kaya sabi ng Panginoon dito, without me, ye can do nothing. Kahit sabihin natin na ikaw pa ang maraming pera, sabihin natin na may master's degree ka or doctor's degree, sabihin natin na napaka-successful mo sa business, sa career, pero sabi ng Biblia, ang Panginoong Jesucristo mismo dito, without me, ye can do nothing. No wonder why marami namang pera, pero hindi masaya sa buhay. Sa totoo lang po, kung magbibigay ng panatag, kasiyahan sa isang pamilya ay pera, wala na po sanang mayayaman ngayon na hiwalay ang mag-asawa, mga kapatid. Kaya hindi po laging solusyon pera. Kaya alam niyo po, mga kapatid, lagi nating i-connect ang ating sarili sa Panginoon. Araw-araw po yan. Maging faithful po tayo sa ating pagpupunta sa church, Sunday morning, Sunday night, prayer meeting, and if there's any activities in the church, dapat nandoon po tayo. We cannot afford not to be there, because without me, sabi ng Panginoon, ye can do nothing. So bago pa man po tayo malanta, madry, mamatay sa ating Kristiyanong buhay, ay wag po natin papayagang mamatay po tayo. I-connect po natin. Parang po yan, cellphone po yan. Kanina pagdating po namin dito, palubat na ako. Agad-agad sinarge ko ang aking phone. Bakit? Kasi kailangan ko to para mag-live ngayong gabi, di ba? So, ganun din po ang ating buhay. Hindi po pwedeng hindi tayo ma-connect doon sa plug pagka tayo po ay madadry na, malalantang, mamamatay na. Alam nyo, di ba, pagka malulobat na ang phone mo, ang agad-agad mong hinahanap ay charger mo Pina-plug mo agad yung cellphone mo. Bakit? Para merong maraming kumbaga baterya, di ba? Para magamit mo, maging profitable sa'yo. So, ang ating buhay Kristiyano, para maging kagamit-gamit din po, mga kapatid, lagi nating connected. I-connect natin sa Panginoon araw-araw. Kaya nga meron po tayong daily words of encouragement. Gabi-gabi. Bakit?
para connected po lagi tayo sa Panginoon. Energize, malakas. Lagi ang spiritual natin buhay, excited lagi tayo sa ministry ng Panginoon. At para sa ganun ay saan man tayo mapunta, may naipapakita natin ang Panginoon sa ating buhay na siya'y totoo. Lalong-lalo na maibahagi natin ang kaligtasan ng ating Panginoon. Lagi nating tatandaan sa ating pagtatapos, sabi nga ng Biblia, without me, you can do nothing. So wala kang magagawa. Opo, hindi magtatagumpay ang iyong pamilya, hindi ka makakabuild ng strong family, hindi ka makakabuild ng strong marriage, strong family relationship pag wala ang Panginoon. Sabi nga doon sa Psalms 127 verse 1, except the Lord build the house, they labor in vain that build it, sabi ng Biblia. Pag tinanggal mo ang Diyos sa iyong pamilya, nagsasayang ka lang. You labor in vain. So hindi lang po pera ang kailangan ng pamilya, hindi lang po trabaho ang kailangan ng pamilya. Pinakamahalagang kailangan ng ating pamilya ay ang Diyos, mga kapatid. Opo. So marami na pong pamilyang sira dahil sa wala ang Diyos sa kanila. Alright? Kaya lagi nating tatandaan, stay connected sa Panginoon, araw-araw saan man tayo naroroon. Paggising mo sa umaga, manalangin ka bago ka pumasok sa eskwelahan, sa trabaho, saan man, ay lagi mong i-connect ang Diyos sa buhay mo upang siya ang mag-guide, mag-protect sa iyo sa maghapon, mga kapatid. Kasi sabi nga ng Bible, without me, you can do nothing. So kailangan natin ng Panginoon every day, every hour, every minute, every single second, sa buong araw. Kailangan po natin ng Panginoon. Kaya wag po tayong mawawala sa kalooban niya. Yung prodigal son, lumayo sa Panginoon, anong nangyari sa kanya? Napahamak. Na-realize niya, buti bumalik. Si Jonah, ganun din. So, na-experience niya pa ang hirap sa kanyang buhay, pero doon pa rin siya babalik sa kalooban ng Panginoon. Di ba? Bakit kasi umaalis? Babalik din naman pala. Kaya pinakamaganda po, manatili lang po tayo sa Panginoon. Kung babalik ka rin naman, manatili ka na lang. Kahit marami kang struggle, problema, manatili ka. Let God take care of that problem. Alright? So, lagi nating tatandaan, without me, He can do nothing, sabi ng Panginoon. But with God, we can do anything. Okay? So, tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa short daily words of encouragement namin. Tunay nga, Panginoon, that we should stay closer to you, stay on the vine, Panginoon, para po maging mabunga po kami. Ang isang branch po na naka-stay sa vine, yan po ay siguradong mamumunga. Ganon din po kami, Panginoon. Help us to be able to stay on your will, sa inyo pong kalooban, upang sa ganon kami po ay maging productive na inyong mga anak. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, yan po ang ating daily words of encouragement sa gabing ito. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi, Brother George Fernandez dyan sa Mangaldan, Ate Maria Elvira Paking sa Candon City, at Sir Jason Espirito sa Isabela po yan. Dito po kami kasama. Okay, at sa lahat pa po nang nakikinig na hindi nag-pop dito sa ating live audience, ang Diyos po ang magpala sa bawat isa sa atin. See you on our next episode. God bless us all.